Mga kastik, okay. Bali, share ko lang yung aking mga gamot, no? Kung saan yun yung nakapagpagaling sa aking alagang aso, Kayling. Ay sir, mga kastik yan. Yan yung aking nano silver. Tapos metronidazole, no? 15 milligram tablet. Tapos bali dalawa to dalawang klase. Tapos saka Dextrose powder, no, mahalaga to. Tapos saka tong Erce Flora, no? Pang ano to, probiotic. Tapos saka kailangan din natin ng oral dehydration salt, no? Napaka-importante rin po niyan. Tapos saka eto, nung hindi pa kami hindi po kasi nakabili ito ng una reseta sa pinaka-veterinaryo, no? Sa vet, sa clinic, hindi nakabili yan. Kaya ito, naghanap kami ito kung kahit sa mga patukaan, bili ng pits, wala pong nabibilhan. So, naghanap kami nito sa butika, nakakuha naman kami, no? Ito yung nakagaling. Tapos, saka, kung kailan, mga ilang araw, saka lang dumating to. Pero mabisa po to kasi ito yung nakapagpasigla sa kanya, eh. Bali, nakaubos ko na yung bali ano na, no? Bali, nakagamit ako isang baling nito, nawala yung isa, eh. No, siguro, gamit ko mga 8 piraso kasi, sa isang araw, dalawa po ginagamit ko yan. 50 mg po yan. So, tapos, siyempre, ito ang aso ko. Masigla na siya. Ayan. Hiling. Kita nyo naman, hindi naman siya, siguro 4 na araw siya bago siya nakarecover ng ganyan. Bago siya nakarecover ng ganyang kalakas. Ano? Hiling? Happy ka na? Ayan. So, siyempre, lahat kami happy. Siyempre na nag-survive siya. Napakahirap maggamot ng gatong aso kasi ang hirap magsubo ng gamot kasi siyempre nung mahina siya, hindi siya napalag, siyempre mahina, wala siya lakas. Pero nung malakas na siya, ang hirap talagang barsuan ang gamutan kasi napalag na siya, ayaw niya nung lasa. Pero stop ko na yung kanyang kasi buo na yung dumi niya, matigas na. Ni-stop ko na yung gamot niya. Kaya lang problema ko, yung aking isang aso si Bingo, no? Sa unang video nakita nyo, bago ko dinala si Ling sa clinic, veterinaryo. Nagano sila kumbaga, magkatabi ng kulungan yan kumbaga, tapos nagdambahan. Kasi laway, ayun, ngayon siya naman yung misat niya yun. Ayun siya. Matandai na siya. Kita niyo yung dumi niya, no? Ayun, yung kanya suka, may suka ng suka, no? Suka siya ng suka, saka ayun pa. Medyo natin na nga tapos yung dumi niya, no, medyo hindi na maganda yung mga dumi niya. Ayun. No, yun lang hindi ko nahihirap ko, hindi ko inasa magkakasakit. Ang hirap kasi gumamot ang gatong Di balik kung pag nagkasakit, madali subuan. Ang hirap. No, tatlo pa kami yung dalawang hawak, tapos isa yung nagsusubo ng gamot. Ayun siya, matamlay na. Kahapon lang siya nagsimula kagabi, hindi na kumakain. Kahit tubig, ayaw niya. Yan naman gagamutin natin ngayon. Balik tayo, Kilig. Siyempre, ito yung aking napagaling. Siyempre, masaya tayo. Gawa ng gumaling ang aso natin. Ling, halika ito. Ling, halika. Napakasigaw niya. Yan yung sinasabi ko. Mga hyper yung mga ganyang aso Yan. Siyempre, ito yung aking ito yung aking ito, guys, ito yung aking share ko yung kung paano natin siya gamutin. Ito tuwing alas 8 po ng umaga, SMP, tuwing alas 8 po ng umaga to, didigtigay po isang piraso lang, 500 mg po to. 500 mg ba? Wala po nakalagay na 500 mg, basta SMP 500 tablet. Ano po? Sa patukan po binibili to. Didigdigin po, pinong-pino yan, no? Kung kakat pinong-pino yan, saka painom sa syringe. Ito po gamit natin na syringe. Ito po. Isang buo po yan, tapos papainom. After 1 hour po, saka naman natin isusunod itong metronidazole na 50 mg. No? Nabibili po to, wala po sa sa mga patukaan. No, tingin ko sa veterinary wala kasi nabibili po to sa butika. Sa butika ko po nabili yan. Metronidazole na 50 mg na po. Dalawa po yan, didiktikin din natin.
Pino-pino pa after mapina ito, after 1 hour, tapos ito pa kasunod. No. Tapos saka po natin yan titimplahan po ng halo-halo na po to. Kasamahan po natin sa isang lalagyan. No? Ganito po sa isang lalagyan na ganito. Okay. Lalagyan po natin dito yan. No, dito po sa ano. Ilalagay natin saka ito pong probiotic na Essiflora. Ito po. Tapos isang kutsaritang Texas powder. Kasi ito yung ito pong ano, no, ito pong Essiflora na probiotic. Hindi po lahat, kalahati lang nito. Ano po? Tapos saka ito, ubos na po yan. Uubusin nyo isang ganito. Ayan. Tapos, meron po akong ano din. Kumbaga ito yung ano in-order to na ako na hindi ko naman alam na ma-order siya. No? Ayan o. Na ano silver, hindi ko pa rin siya napapainom. Ano po, hindi ko pa rin siya napapainom itong nano silver. Kakarating lang nung isang araw, hindi ko nagagamit kasi magaling na eh. Pero, titingnan natin kung paano siya gamitin. No, pwede kahit wala sakit. No, kasi nakalagay dito ang nano silver by nature sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa ulo ng sakit. No? Ay po meron siyang nakalagay na ganyan. Nano silver. Tapos ito po meron tayong metronidazole na 15 mg. Zero po yan Kaya lang hindi po yan yung pineno ko. Ito po. No? Dalawa po to eh. Ayan. Ito nagamit ko na rin to. Yung pinapainom ko po to tuwing hapon. No, alas 4 po ng hapon. No, sa umaga itong dalawa. Tapos ito po sa hapon. Tapos ay po tuwing lalagyan lang natin alagaan sa Texas powder kasi napakalaga po yung pag yung aso po natin ay nagsusuka, sukata tapos may kasamang dugo. Mahalaga rin po ito para hindi po matuyo yung katawan, hindi siya ma-dehydrate yung katawan niya. Ano po? Kasi ito siyempre dudugo yung yung kanyang tiyan. Pag dumudumi, may sumisit yung dugo, marami. Ito po, antibiotic. Siyempre, kaya po, infection na po yan no? Ito po yan, mahalaga po ito. Yan, 3. Sa hapon to. Halo-halo po yan. Lagi yung nating bababaran ng tubig, yung Midex powder, saka dehydration, oral dehydration salt, saka itong Essiflora, no? Kalahati po ng kalahati yan, lalagay po natin dito. Tapos po kalawin natin, halo natin. Iniinom naman po yan. Pag medyo na yung aso, obligado lang po sila inom kasi pag nauuhaw na Pero nung una, ginagamit po namin syringe kasi talagang ayaw niya uminom. Kahit anumang ganito. Pero pag maganda parang niya, kusa na siyang iinom. Makita nyo. Ilang araw lang po yan, balik 4 na araw. Nakita na namin silang ganyan epektibo yung mga gamot at pinapin natin. Pero yun po sinare ko lang. No? Pero mas maganda pa rin po na dali po natin sa veterinary. Dali po rin natin siyempre. Wala tayong pera kasi kukumpay nga siya. Kasi kanyang laboratory is 4,000 megit po. Siyempre, doon pala sa laboratory niya, yung pang bayad sa doktor. Ano po, di ba? Siyempre, may consultant fee po yan. Ano? Kasi nung unang si Bingo, dinala namin doon. Nagkagas kami ng megit 3,000. Shampoo lang yon, tapos hinupita ng kuko. Tapos yung gamot sa kanyang mga sugat. Okay naman, mas maganda kasi pag doon, no? Nagagamot siya. Kaya wala kami choice kumbaga medyo magipit kami nung panahon na pero dinala ko rin siya sa mismong clinic na veterinary. Kaya lang po ang problema po, sarado. Kaya ko, no? At the same day, same time, no, parehas yan sarado. Yung mismong clinic na pinunta namin sa veterinary. Ano po? Kaya ginawa ko naman, sabi ko, tapos nabasa ko, nag-search tayo sa YouTube channel kung saan wala na akong choice kundi maghanap ng mga gamot na pwedeng para mabuhay. So nakita ko ron, bibihira daw walang gamot. No? Naisip ko, tapos pinagsabi, bibihira daw maka-survive yung gatong aso, sakit na parbo. Kaya sabi ko, kung pa-compete ko, pagagamot ko. Tapos 50-50, kasi talagang halos wala na talaga no? May punta kami sa isang veterinaryo sa Pati Santa Cruz. So ang sabi, ayun nga, co-combine, tapos hindi pa siya sure kung siyempre
hindi niya daw hawak yung ano ng aso. Siyempre, kumbaga nasa aso pa rin kung makakalaban pa yung katawan niya. Siyempre, kailangan yung malakas yung restation niya. So, ginawa ko, nagkuli na ako. Hindi ko na pinatignan. Kumbaga, inuwi ko na lang sa bahay. Tapos, yung nag-home remedies na tayo. No, yung yung ating self medication, no? Sariling diskarte lang. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa YouTube channel, nakakakuha tayo ng idea kung paano gamutin, no? Sabi ng iba, wag daw maniwala sa mga doktor wakwak. So sa akin, hindi ko masasabing doktor wakwak, no? Kasi unang-una, yung pinagkunan natin, siyempre natural, may idea o kaalaman na kasi may mga experience nila. Sa galing yung mga gamot na ipinagagamot nila. Siyempre sa veterinary din po yun, no? Tapos ibinablog nila, share nila para makatulong sa mga tao na kung sa may mga alagang aso na hindi kaya gamutin o wala budget para dyan sa medication na yan sa ating mga mahal na alagang aso. Reseta rin po yan ng mga doktor sa veterinary. Kaya lang ito, as istakwa lang natin sa upload na video ng makusan, mga nagpatotoo na gumaling yung kailang mga aso sa pamamagitan ng mga gamot na ito. So ginaya natin, so hindi naman tayo nabigo, naging successful naman yung paggagamot natin sa aso, gumaling naman siya. Ngaya lang talagang napakahirap gumamot ng aso. Kailangan 3 tao kayo, hawakan nyo sa dalawang sa buka, tapos sa kamay, tapos yung isa susubo ng sales kasi di po sila nainom ng gamot dahil sobrang pet po talaga, lalo na yung sa una pag talagang katulad po nito si Ling, no? Hindi niya po kayang lumaban kasi tagal lambot latala siya, wala na siyang lakas para tumalag, pero ututi siya gumagaling, hindi na po siya pumapalagay siya dahil hindi na gusto yung lasa, nagpipiglas kaya ang mahirap pong gamutin pag medyo magagaling, medyo gumaling-galing na siya, may tapos siyang gamutin, napiglas na siya. Yeah. Pero nga, kita nyo naman, no? Hindi ganito. Ayan po yan. Ang sigla-sigla na to, kung para nung una, kala ko mamatay na rin siya. No? Ayan. So, pero sa akin, no, kung wala po kayong kakayan o wala kayong budget para ipagaw ang aso, so yun lang po. Ito sa akin, tested ko po ito kasi ito kung hindi mo pwedeng magtaka pa tayo kung makakagamot o hindi. Kasi ito na yung evidence gumaling siya. No? Wala naman po tayong experience kung paano gamot ang aso. Yung mga aso, mga askal, nagagamot ko yan. Ginagamit ako lang, SMP lang po katapat yan, magaling yan. Kaya pag ganitong aso po, medyo masahilan niya sila. Hindi yan yung parang askal na subo ng subo, okay. Medyo masahilan po yan. Ano? Hindi makakastig. Nakita nyo, malakas na siya. Buo na po ang dumi niyan. Hindi na siya susuka. Healthy siya. Ayan. Ayan po yan, no? Pero kung sa akin, pero kung may pera naman po kayo, no? Kung may pera naman po kayo at sobra-sobra, pwede yung i-combine kasi para makasigurado kayo na hindi yung pagsisiya kasi baka maya, siyempre may mga pagkakataon na tayong gagamot. Katulong ng aking aso, sobrang hina na. Kahit sino, hindi na masasabi na mabubuhay pa kasi suka dumi na tapos hindi na siya naglalakad. Natutumba na siya pag tumatayo. Kusa na siyang natutumba na bubuwal. Yung sabihin talagang wala na siyang sa aming obserbasyon talagang parang hindi na siya mabubuhay talaga kasi wala na, matambay na talaga Ayan. No? Pero pag may pera, mas maganda pa rin po kaya nga po tayo merong veterinary, no, na doktor para sa aso. Para dyan po natin dalhin yung ating mga alaga aso. So siyempre ako naman, wala naman tayong choice kundi mag-self-medication na lang. So kita ko naman yung improvement ng aso, magumaling naman siya, lumakas naman siya. So salamat siyempre, una siyempre sa mga nag-upload, nagpatotoo na ipisin nila yung mga gamot na nabili nila, na kusan. Ito, ginamit ko naman, ano naman tayo, natuwa naman tayo at lumakas yung ating aso. So ngayon, ginagawa ko naman, isineshare ko naman din, no? Para, kumbaga, sa mga walang kakayahan, no? At walang budget, pwede yung gamitin to kasi kita yung malakas na may aso ko. Pwede nyo po itong, isi-share ko lang para ako naman yung makatulong naman sa inyo. Ayan. So, yun lang po, no, mga kastig, no? Maraming salamat sa inyo lahat at thank you, no, sa inyo lahat.